Gusto ko lang magbigay ng opinion o reaction dito sa latest vlog ni Ate Ajobs mga kaalagad, kung saan may sinagot siyang basher dito ni Krishna. Ang comment kasi ng basher, sabi niya, nagpaawa effect ang magkapatid, hahaha. So ibig sabihin niya, nagpaawa effect daw sina Inday Ugdot at si Krishna. So gusto ko lang magbigay ng opinion dito, no, mga kaalagad. May isang klase talaga ng viewer mga kaalagad na kapag nanood ng isang vlog o live, parang hindi na naghahanap ng magandang bagay na mapapanood. Ang hinahanap ay issue. At kapag may narinig silang tungkol sa pera, problema, pamilya o hirap sa buhay, mabilis na nagbibigay ng sariling interpretasyon. At ito ang isang halimbawa mga kaalagad. May mga nagsasabi ngayon na nagpapaawa effect daw sina Krishna at ang kanyang ate na si Inday Ugdot. Ang simpleng pag-update raw mga kaalagad ng magkapatid tungkol sa kanilang pamilya ay binibigyan daw ng ibang kahulugan. At mayroon pang ibang nagsasabing puro pera na lang ang topic ni Krishna sa kanyang mga live. Bilang isang reaktor at defender ni Krishna mga kaalagad, gusto kong sagutin ito pero hindi para makipag-away. Hindi rin para sabihin lahat ng supporters lang ang tama. Kung hindi para ipakita lamang ang kabilang panig na baka hindi nakikita ng ilang taong nanonood. Dahil bago natin tawagin ang isang tao na nagpapaawa mga kaalagad, kailangan muna nating malaman kung yun ba talaga ang intensyon niya. At yun ang malaking tanong dito. Alam ba talaga natin ang intensyon ni Krishna at Inday Ugdot? O nagbibigay lang tayo ng sariling interpretasyon sa mga sinasabi nila? Unahin natin dito si Krishna. May mga pagkakataon na nag-live siya at nagkwento siya tungkol sa kanyang farmhouse, sa kanyang ginagawa, sa kanyang pamilya at sa kanyang pang-araw-araw na buhay. At bilang mga taong matagal nang sumusubaybay sa kanya, para sa amin, hindi naman kailangang bongga ang update. Hindi kailangang may malaking achievement, hindi kailangang may bagong gamit, hindi kailangan may malaking proyekto. Minsan sapat na sa aming mga kaalagad na makita kung kumusta na siya. Ano ang ginagawa niya, ano ang nangyayari sa kanyang farmhouse, at kung ano na ang kalagayan ng kanyang pamilya. Masaya na kami roon. Dahil hindi naman lahat ng viewers ay naghihintay ng malaking drama. May mga supporters na talagang interesado sa buhay ng taong sinusubaybayan nila. At yun ang isang bagay na baka hindi naiintindihan ng ibang basher mga kaalagad. Kapag ikaw ay supporter, hindi mo kailangang may makuha mula sa taong pinapanood mo. Minsan gusto mo lang talaga silang makita na umunlad. Ngayon, tungkol naman sa sinasabi ng iba na puro pera na lang daw ang topic ni Krishna, hindi naman natin may kakaila na mayroong pagkakataong na pag-uusapan niya ang kanyang financial situation at naging open din naman siya tungkol dito. May pagkakataon mga kaalagad na nangutang siya ng mga materyales dahil may mga panahon na alanganin talaga ang pera niya. At sinabi rin niya na hindi naman araw-araw pumapasok ang kita mula sa YouTube, which is totoo naman kasi si YouTube nagpapasahod lang yan isang beses sa isang buwan. Kung tutuusin mga kaalagad, isang bagay na hindi madaling aminin sa publiko ang sabihing, minsan kapos talaga ako. Dahil maraming tao ang gustong ipakita social media na maayos ang lahat. Na parang walang problema, na parang palaging may pera, na parang palaging successful. Pero si Krishna iba, naging open siya sa kanyang sitwasyon. At para sa aming mga supporters niya, hindi namin yun ikinahihiya para sa kanya. Hindi namin siya minamaliit dahil may pagkakataong kinulang siya. Sa halip, naintindihan namin na bahagi yun ng kanyang journey. Ngayon, dito papasok ang isang mahalagang distinction. Ang pagsasabi na kapos ka ay hindi automatic na paghingi ng pera mga kaalagad. Ang pagkukwento tungkol sa financial struggle ay hindi nangangahulugang bigyan ninyo ako. At lalong hindi ibig sabihin na pilitin ninyong tulungan ako. Kung may viewer na nakarinig ng kanyang kwento at naawa o gustong tumulong, desisyon na yon ng viewer. Kung may viewer naman na ayaw tumulong, wala ring problema, walang obligasyon. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangang lagyan agad ng masamang intensyon ang isang simpleng pagkukwento. Dahil kung may taong nagsasabing nahihirapan siya, maaari naman nating sabihin na sana maging okay ka, hindi naman kailangang nagpapaawa ka lang. Magkaiba yun mga kaalagad ha, at sa mga basher. At isa pang bagay na sinasabi ng ilang basher mga kaalagad na talagang gusto kong sagutin. May mga nagsasabi raw na baka ang ginagawa ni Krishna ay para magpaawa sa viewers at maghanap ng susuporta o mag-sponsor sa kanya. Pero bilang isang taong matagal nang sumusubaybay kay Krishna, hindi yon ang nakikita ko sa kanya. At hindi ko rin nakita na may pinipilit siyang viewers na magbigay sa kanya dahil hindi lamang nagkwento siya ng kanyang problema. Kung may tumulong, choice ng tao yon mga kaalagayan. Kung walang tumulong, buhay pa rin.
At hindi naman natin kailangang gumawa ng konklusyon na ang bawat pag-uusap tungkol sa pera ay may nakatagong hinihingi. Minsan, pera talaga ang pinag-uusapan dahil pera talaga ang isa sa mga realidad ng buhay. Lalo na kung may farmhouse, may mga materyales, may mga pangangailangan, may pamilya at may mga gastusin. Hindi naman libre ang lahat mga kaalagad. At ngayon, punta naman tayo kay Inday Ugdot. May pagkakataon din na nag-update siya tungkol sa kanilang ina. At ayon sa kanyang ibinabahagi, nag-alala siya dahil lumala raw ang kalagayan ng kanilang mama at mayroon daw itong pagsusuka ng dugo. At ang dahilan ng pag-update niya ay dahil gusto niyang mag-vlog at gusto rin niyang maipakita sa kanyang mga viewers natin kung kumusta na ang kanilang pamilya. Pero may ilang nanood na tila ibang bagay ang hinahanap. Hindi raw concern ang nakita nila. Ang nakita raw nila ay paawa effect. At dito ako bilang reactor ay talagang may gusto akong sabihin. Paano natin malalaman ang tunay na intensyon ng isang tao kung hindi naman tayo nasa loob ng isip niya? Hindi natin alam. Pwede tayong magkaroon ng sariling opinyon pero hindi natin dapat gawing katotohanan ang isang assumption. Kung sabihin nating para sa akin gusto ko ang ganitong klaseng content, walang problema, opinion 'yon. Pero kung sasabihin nating nagpapaawa sila para makakuha ng pera, 'yon ay isang claim tungkol sa kanilang intensyon. At kung wala tayong ebidensya na 'yun talaga ang pakay nila, mas mabuting maging maingat tayo. Bilang supporters ni Krishna at Inday Ugdot mga kaalagad, hindi naman namin sinasabing perpekto ang magkapatid. Hindi namin sinasabing lahat ng ginagawa nila ay tama. At lalong hindi namin sinasabing kailangan gustuhin sila ng lahat. Kung may mga taong hindi gusto ang kanilang content, okay lang. Kung may mga taong ayaw manood sa kanila, okay lang din. Kung may mga taong hindi komportable sa mga topic nila tungkol sa pera, okay lang din. May kanya-kanya tayong preference. Pero sana mga kaalagad, hanggang doon na lang. Huwag nating gawing masama ang isang tao dahil lamang hindi natin gusto ang paraan ng kanyang pagkwento. Dahil ang isang content creator ay may karapatang magkwento tungkol sa sarili niyang buhay. At ang viewer naman ay may karapatang piliing manood o hindi. Simple lang, para sa mga taong nagsasabing puro pera na lang si Krishna, tanungin natin ang sarili natin. Hindi ba bahagi ng buhay ang pera? Hindi ba bahagi ng buhay ng karamihan sa atin ang pera? Kung may trabaho tayo, iniisip natin ang sweldo. Kung may negosyo tayo, iniisip natin ang puhunan. Kung may pamilya tayo, iniisip natin ang gastusin. Kung may proyekto tayo, iniisip natin ang budget. Bakit kapag si Krishna mga kaalagad ang nagsasalita tungkol sa pera, automatic na paawa effect agad? Bakit dahil kilala na natin siya? Masyado na nating binibigyan ng mali siya ang bawat sinasabi niya? At yun ang isang bagay na dapat nating iwasan. May isa pa akong gustong sabihin bilang supporter niya. Hindi kami supporters ni Krishna dahil gusto namin siyang palaging pag-usapan tungkol sa problema. Hindi namin siya sinusuportahan dahil gusto naming makita siyang humihingi. At lalong hindi namin siya sinusuportahan para magkaroon siya ng obligasyon sa amin. Nandito kami dahil gusto naming makita siyang umunlad, gusto naming makita siyang maging successful, gusto naming makita siyang magkaroon ng magandang buhay, at kung may mga panahong hindi maganda ang kanyang sitwasyon, hindi ibig sabihin na iiwan namin siya. Dahil kung tunay kang supporter, hindi ka lang nandyan kapag maganda ang buhay ng isang tao. Nandyan ka rin kapag may pinagdadaanan yan. At ganun din ang pananaw ko kay Inday Ugdot. Kung gusto niyang i-update ang kanyang viewers tungkol sa kanyang mama, wala akong makitang mali roon. Dahil bahagi yon ng kanyang buhay. At kung may mga taong nagmamalasakit sa kanilang pamilya, natural lamang na gusto ring malaman kung ano ang nangyari. Hindi naman lahat ng viewers ay naghahanap ng chismis. May mga tao talagang nag-aalala, may mga taong nakikiramdam, at may mga taong gusto lamang malaman kung okay ba ang kanilang iniidolo. Kaya kung ang isang content creator nagsabi, ganito ang kalagayan ng pamilya ko, hindi naman kailangan na ang unang reaction natin ay, nagpapaawa ka. Maaari rin naman nating sabihin na, sana maging okay ang pamilya ninyo. Mas maganda yon mga kaalagad. Pero bilang reactor, may isang bagay akong hindi ko kayang palampasin. Kung ang isang tao ay nanood lamang para maghanap ng butas, maghanap ng issue, at pagkatapos ay gagawa ng sariling interpretasyon sa bawat salita, baka kailangan din niyang tanungin ang sarili niya. Bakit mo pa pinapanood? Kung hindi mo gusto si Krishna, may choice kang hindi manood. Kung hindi mo gusto si Inday Ugdot, may choice ka rin na hindi panoorin. Napakaraming content sa YouTube. Hindi naman kailangang pilitin ang sarili na manood ng isang taong ayaw mo. At kung pinapanood mo lamang para humanap ng bagong dahilan para siya ay i-bash, baka hindi na talaga content ang hinahanap mo. Issue na ang hinahanap mo. At yun ang malaking pagkakaiba. Sa huli,
Hindi namin hinihingi na mahalin ninyo si Krishna at si Inday Ugdot. Hindi namin hinihingi na maging supporters ninyo sila. At lalong hindi namin hinihingi na magbigay kayo ng pera. Ang hinihingi lang namin ay fairness. Kung may ginagawa silang mali, sabihin ninyo. Kung may content silang hindi ninyo gusto, sabihin ninyo. Kung hindi kayo interesado sa kanilang family updates, huwag kayong manood. Pero huwag nating lagyan ng intensyon ng isang tao na hindi naman natin alam. Dahil ang simpleng update tungkol sa farmhouse ay maaaring simpleng update lamang. Ang pagkukwento tungkol sa kapos na pera ay maaaring pagiging honest lamang. At ang pag-a-update tungkol sa may sakit na ina ay maaaring pagmahamahal at concern lamang. Hindi natin kailangang gawing masama ang lahat. At bilang isang defender at reactor ni Krishna, ito ang masasabi ko, hindi namin kailangang ipaglaban si Krishna dahil perpekto siya. Ipinagtanggol namin siya dahil naniniwala kaming hindi patas na husgahan ng isang tao base lamang sa assumptions. Kung may mali siya, pwedeng itama. Kung may pagkukulang siya, pwedeng pag-usapan. Pero kung simpleng buhay niya lang ang binabahagi niya, hayaan natin siyang magkwento. Kung ayaw nyo, huwag kayong manood. Kung hindi kayo interesado, lumipat kayo sa ibang content. Pero para sa amin na supporters niya, sapat na ang makita siyang nagpapatuloy. Sapat na makita namin ang farmhouse, sapat nang malaman namin kung kumusta na ang kanyang pamilya, sapat nang makita naming nagsusumikap siya. At kung may mga araw na kapos siya, hindi namin yon ikinahihiya para sa kanya. Dahil hindi naman sukatan ng pagkatao ang laman ng bulsa. Mas mahalaga kung paano ka nagsisikap para makaahon. At kung may mga araw na mabigat ang pinagdaanan ng kanyang pamilya, hindi rin namin kailangang pagtawanan yon. Maaari tayong makinig, maaari tayong umunawa, at maaari rin tayong manalangin para sa kanila. Kaysa sa mga nagsasabing nagpapaawa effect daw sina Krishna at Inday Ugdot, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Hindi ninyo kailangang paniwalaan ang bawat sinabi nila. Pero sana, wag din kayong maging sigurado sa isang bagay na hindi ninyo naman alam. Dahil baka ang nakikita niyong pagpapaawa ay para sa kanila ay simpleng pagbabahagi lamang ng totoong buhay. At baka ang tingin ninyo, pera na naman, ay para sa kanila ay bahagi lamang ng realidad ng kanilang kinakaharap. Hindi naman lahat ng problema ay content para makahingi. Hindi lahat ng lungkot ay manipulation. At hindi lahat ng taong nakikinig at sumusuporta ay nagpapauto. May mga taong sadyang pinipiling umunawa, at kami bilang solid supporters ni Krishna, yun ang pinipili namin. Hindi bulag na pagsuporta, hindi pagsang-ayon sa lahat, kundi nagbibigay ng pagkakataon na marinig din ang kabilang panig. Dahil sa social media, napakadaling manghusga, pero ang tunay na mahirap ay ang umunawa bago humusga. At yun ang gusto naming ipaalala. Kung hindi mo gusto ang content, huwag mong panoorin. Kung hindi ka sang-ayon, sabihin mo ng maayos. Pero huwag nating sirain ang isang tao dahil lamang sa isang interpretasyon, hindi naman natin mapapatunayan. Dahil sa huli, sina Krishna at Inday Ugdot pa rin ang higit na nakakaalam ng tunay nilang intensyon. At tayo, mga viewers lang tayo na nakatingin mula sa labas. Kaya bago tayo magbitaw ng mabibigat na salita, baka mas magandang huminga muna, makinig muna at isipin muna na baka hindi lahat ng nakikita natin ay ganun talaga ang ibig sabihin. At bilang defender at reactor ni Krishna, hanggang dito muna ang masasabi ko. Hindi ko kailangang kumbinsihin ang lahat na suportahan siya. Hindi ko kailangang pilitin ang lahat na magustuhan siya. Ang gusto ko lang ay maging patas tayo, dahil kung may karapatan ng isang tao na pumuna, may karapatan din ng isang tao na hindi sang-ayon na magsalita at ipagtanggol ang panig ng kanyang pinaniniwalaan. At kung may mga taong patuloy na sumusuporta kina Krishna at Inday Ugdot sa kabila ng lahat ng sinasabi ng basher, choice namin yon at sana respetuhin din nyo yon.